Pusod ng isang masaganang lambak, matatagpuan ang bare ng masagana. Bawat taon, ang buong baryo ay nagiging isang makulay na selebrasyon para sa kanilang piyesta. At sa gitna ng lahat ng ito ay isang batang lalaki na puno ng enerhiya, si Leo. Ang kanyang lola Iska ang pinakamagaling na kusinera sa buong baryo. Ang kanyang lechon ang laging sentro ng handaan. Leo apo, sabi niya, mayroon akong mahalagang ipagkakatiwala sa iyo ngayong taon. Dinala ni Lola Iska si Leo sa likod bahay. Doon, sa isang malinis na kulungan, ay isang malusog na baboy. Ito si Bantay. Siya ang magiging lechon natin. Ang iyong tungkulin ay bantayan siya at siguraduhing masaya siya hanggang sa araw ng piyesta. Noong una, trabaho lang ito para kay Leo. Ngunit di nagtagal, natuklasan niyang si Bantay ay hindi ordinaryong baboy. Mahilig itong magpagulong-gulong ng bayabas gamit ang kanyang nguso at tumihinto kapag kinakamot ni Leo ang kanyang likod. Dumating ang kanyang matalik na kaibigan na si Pilar. Gawin nating pinakamagandang kulungan sa buong baryo ang kulungan ni Bantay, sabi niya. Naglagay sila ng mga bulaklak na gumamela sa bakod. Araw bago ang piyesta, abala na ang lahat. Narinig ni Leo ang tawanan ng kanyang mga kaibigan na naglalaro ng patintero sa plaza. Saglit lang, sabi niya sa sarili, at tumakbo siya para sumali. Sa sobrang saya ng laro, nalimutan ni Leo ang oras. Ang hiyawan at tawanan ay umalingaw-ngaw sa buong plaza habang tinatakbuhan niya ang mga guhit at umiiwas sa mga taya. Nang magsimula ng dumilim, naalala ni Leo si Bantay. Pagod, ngunit masaya. Bumalik siya sa kulungan. Ngunit ang kanyang ngiti ay nawala. Ang pinto ay nakabukas at ang kulungan ay walang laman. Hinanap niya si Pilar. Nanginginig ang boses. Pilar, nawawala si Bantay. Anong gagawin ko? Magagalit si Lola. Ang takot ay gumuhit sa mukha ni Leo. Uminahon ka, sabi ni Pilar. Hanapin natin siya. Tumingin sila sa paligid at sa putik sa labas ng kulungan may nakita silang mga bakas ng paa at isang balat ng bayabas. Sinundan niya ang mga bayabas, sabi ni Pilar. Sinundan nila ang mga bakas palayo sa baryo at patungo sa kakahuyan. Bawat hakbang ay nagpapabigat sa dibdib ni Leo. Paano kung hindi na nila makita si Bantay? Sa wakas, sa isang maliit na liwanag sa gitna ng mga puno, nakita nila siya. Si Bantay ay masayang kumakain ng isang tumpok ng mga nahulog na bayabas. Hindi siya nawala. Naghanap lang siya ng merienda.
Niyakap ni Leo si Bantay. Akala ko nawala ka na, bulong niya. Ngunit habang pabalik na sila, isang kalungkutan ang bumalot kay Leo. Paano niya hahayaang maging lechon ang kanyang kaibigan? Pilar, sabi niya, ayokong kainin si Bantay. Buong tapang silang bumalik sa baryo. Sinalubong sila ni Lola Iska na may pag-aalala sa muka. Umiiyak na ipinagtapat ni Leo ang lahat. Patawad po Lola, naging pabaya po ako at naging kaibigan ko po si Bantay. Dumating si Mang Berto, ang may-ari ng baboy, na narinig ang ingay. Nakita niya ang lungkot sa mata ni Leo. Mukhang may bagong kaibigan ang batang ito, sabi niya habang kinakamot ang ulo. Ngumiti si Lola Iska. Ang puso ng piyesta ay hindi ang pagkain, Leo. Sabi niya sa buong baryo na nagtipon na. Ito ay ang ating pagsasama-sama, ang pagbibigayan at ang pag-unawa. Nagkatinginan ang mga taga-baryo at ngumiti. Kung ganon, sigaw ng isang kapitbahay. Ilabas na natin ang ating mga espesyal na putahe. Magsalo-salo tayo. Nagiyawan ang lahat sa pagsang-ayon. At ganun nga ang nangyari. Ang mahabang mesa sa plaza ay napuno ng kaldereta, adobo, pansit at marami pang iba. Ito ay isang handaan na gawa sa kontribusyon ng bawat pamilya. At si Bantay, siya ang naging opisyal na mascot ng piyesta. Nilagyan siya ni Pilar ng kwintas na sampagita at masaya siyang naglakad-lakad sa plaza. Inahaplos ng lahat ng bata. Iyon ang piyesta na hinding-hindi malilimutan ng baryo Masagana. Ang piyesta na nawalan ng lechon, ngunit nagkaroon naman ng mas malalim na kahulugan ng komunidad at pagkakaibigan.